Nabili ko ang 120 milyon na villa sa tabing dagat. Nangangarap ng katahimikan at kapayapaan. Pero nang malaman ito ng aking manugang, tumawag agad siya. Papunta na kami riyan. 15 kami. Ihanda mo ang mga kama, tuwalya, sinelas, pagkain. 3 linggo kami dito. Darating kami sa loob ng 40 minuto. Bilisan mo, matanda. Ang kayabangan niya ay parang bagyo sa karagatan. At ngumiti ako habang gumagawa ng plano na magpapabaliktad sa lahat. Bago kami magpatuloy, pakikalmahan ninyo ang channel at mag-comment kung anong oras na riyan sa inyo ngayon. Ang malakas na tunog ng telepono ay sumira sa katahimikan ng hapon na parang basag na salamin sa semento. Ibinaba ko ang kristal na baso ng alak na binubuksan ko at kinuha ang cellphone. Inaasahan marahil ang pagbati mula sa dating kasamahan. Sa floor-to-ceiling na bintana ng kusina, walang hangganang asul ang dagat kanlurang Pilipinas. Mga alon na tumatama sa pribadong beach sa ibaba ng bagong villa ko. Matanda, papunta na kami riyan. Boses ni Ben, parang martilyo sa pandinig ko. Walang paunang salubong, walang magandang sinabi, purong kayabangan lang. 15 kami, kaya ihanda mo ang kama, tuwalya, sinelas, pagkain, lahat na. 3 linggo kami. Darating kami sa 40 minuto, bilisan mo. Napakapit ako ng mahigpit sa cellphone. 40 taon sa engineering, maingat na pag-iimpok, pagpapahintulot sa sarili. Lahat para sa sandaling ito ng kapayapaan sa aking pangarap na tahanan. Mga kahon pa rin ng gamit ang nakakalat sa marmol na countertop. Mga papel ng packing nakakalat sa mga ibabaw na hindi ko palubusang naangkin. Ben, sandali lang. Hindi pa ako ganap na nakakalipat. Hindi pa handa ang bahay para sa... Pakialam ko ba sa ginagawa mo ngayon? Ang boses niya puno ng pamilyar na pagwalang bahala. Parang background noise lang ang concern ko. May pera ka naman, ibig sabihin may espasyo ka. Tapos na ang usapan. Ang simoy ng dagat mula sa bukas na pinto ng terrace ay nagdadala ng amoy ng asin at kalayaan. Pero nilason ng mga salita ni Ben ang hangin. Hinawakan ko ang granite countertop. Pinapanood ang mga knuckles kong pumuputi sa madilim na bato. Pero Ben, unang linggo ko pa lang dito. May mga kahon pa kahit saan. Wala pang tamang bedding para sa bisita. Ayusin mo na lang, matanda. Retirado ka naman diba? Wala ka namang ibang gagawin. May tunog ng makina ng sasakyan sa background ng tawag niya. Naempake na ni Joanna ang mga gamit ng mga bata. Dadalhin din ni Mike at Ashley ang kanilang pamilya. Parang grand reunion ng pamilya. Reunion ng pamilya. Ang mga salitang iyon ay parang kalawang na kutsilyo sa dibdib ko. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, lahat ng ibinigay ko, ganito pala niya tinitingnan ang relasyon natin. 100 lang, galing sa kabutihan ko at sa mga haka-haka niya. Kailangan ko ng oras para maayos na maihanda. Siguro sa susunod na buwan. Susunod na buwan. Tumawa si Ben ng matalim at nanunuya. Nagdadrive na kami, Ricardo. Nakapag-commit na. Ayaw mo namang mabigo ang mga bata, di ba? Sinabi raw ni Joanna sa kanila tungkol sa bagong beach house ni Tito Ricardo. Tito Ricardo. Hindi Lolo Ricardo. Hindi man lang Ricardo lang. Tito, parang malayong kamag-anak na obligado magbigay ng aliwan para sa kaginhawahan niya. Madulas na ang cellphone sa pawis kong palat. Ben, pakireasonable naman. 3 linggo masyadong mahaba, at 15 kayo. Tumigil ka sa pagdrama. Tumutulong ang pamilya sa pamilya, di ba? Tinuro mo yan sa akin. May kayabangan sa boses niya na nakakasuka. At ano naman ang saysay ng lahat ng pera mo kung hindi mo ibabahagi sa mga importanteng tao? Mga importanteng tao. Isinara ko ang mga mata ko. Nakita ang mukha ni Emelita sa isipan ko. Ang anak ko, ang namayapang asawa niya. Ang tulay sa pagitan namin na sinunog ng kamatayan 3 taon na ang nakaraan. Ano kaya ang sasabihin niya sa usapang ito? Ano ang sasabihin niya sa tono ng asawa niya? Sa mga hiling niya? Sa kabuwang pagwawalang bahala sa simpleng courtesy? Ihanda mo lang lahat pagdating namin. May dalang beer kami. Siguraduhin mong may space ang ref mo. Gusto ni Joanna ang master bedroom mo. May pinakamagandang view ng dagat. Di ba? Kami ang kukuha noon. Ang master bedroom ko. Ang santuwaryo na pinangarap ko sa loob ng mga dekada, na may pribadong balkonahe, na nakaharap sa walang hangganang dagat kanlurang Pilipinas. Ang kwarto kung saan ko balak makapagpahinga. Tamasahin ang bunga ng 40 taon na maingat na pamumuhay at estratehikong sakripisyo. Perfect ang master bedroom. Kita tayo sa loob na lang ng 35 minuto. Huwag mo kaming patagalin sa labas. Bumaba ang linya. Nanatili akong nakatayo sa maaraw kong kusina. Hawak ang tahimik na cellphone na parang ebidensya ng krimen. Sa mga bintana,
Sumasayaw ang mga gawi sa ibabaw ng alon. Ang huni nila ay humahalo sa malayong tunog ng dagat. Ito sana ang aking paraiso. Ang gantimpala ko sa buong buhay ng paglalagay sa iba muna. Bahagyang nanginginig pa rin ang mga kamay ko habang ibinababa ko ang cellphone. 35 minuto, 15 katao, 3 linggo. Nahuli ng baso ng alak na binubuksan ko ang liwanag ng hapon. Nagkakalat ng bahaghari sa marmol. Napakaganda at marupok. Katulad ng kapayapaang akala ko ay nakuha ko na. Nahulog ang cellphone mula sa namanhid kong mga daliri papuntang granite counter na may malambot na tunog. Parang hindi matatag ang mga binti ko habang naglalakad ako papuntang living room. Dumadaan sa mga dingding na wala pang artwork na maingat kong kinolekta sa mga taon. Lahat nasa mga kahon pa. Ang buhay ko nasa limbo sa pagitan ng nakaraan at ng inaasahan kong mapayapang kinabukasan. Ngumingiti sa akin ang larawan ni Emelita mula sa mantelpiece. Ang tanging bagay na una kong inilabas. Kailangan ko ang presensya niya sa bagong lugar na ito. Kinuha ko ang silver frame nang nanginginig ang kamay. Pinagmamasdan ang mainit niyang kayumangging mata, ang malambot na kurba ng kanyang ngiti. 3 taon mula nang kunin siya ng cancer. Pero sariwa pa rin ang sakit. Papa, sinusubukan talaga ni Ben maghanap ng trabaho. Sabi ng boses niya sa alaala ko. Pwede mo ba kaming tulungan kahit isang beses lang? Isang beses lang. Ang 3 salitang iyon ang naging soundtrack ng relasyon namin ni Ben Mendoza. Lumubog ako sa leather reading chair na inilagay ko para nakaharap sa karagatan. Hawak ang larawan ni Emelita sa kandungan. Sumagi ang maaraw na hapon sa mga bintana. Pero lumipad ang isip ko sa mas madidilim na panahon. Ang unang emergency ay dumating 6 na buwan pagkatapos ng kasal nila. Nabankrupt ang startup company ni Ben. Walang trabaho at lumolobong utang sa credit card. 750,000 ang na-transfer ko mula sa retirement savings ko. Pinapanood ko kung paano umusod ng 6 na buwan ang maingat kong financial timeline. Sobrang generous mo talaga, Papa. Bulong ni Emelita sa hapunan noon. Pinahahalagahan ni Ben lahat, kahit hindi niya palagi ipinapakita. Pero hindi kailanman ipinakita ni Ben. Hindi na magbayad ako ng MBA program niya. 2.3 milyon sa loob ng 2 taon. Hindi nang i-cover ko ang down payment ng bahay nila dahil hindi sapat ang credit score niya para sa magandang rate. 3 milyon noon, pera na inilaan ko para sa sarili kong dream house fund. Pinadaanan ko ang mga daliri ko sa gray kong buhok. Naalala ang pattern na lumitaw. Bawat ilang buwan, bagong crisis. Legit ang medical bills ni Emelita sa panahon ng cancer niya. 4.5 milyon ang ibinigay kong buong puso para ipaglaban ang buhay niya. Pero kahit noon, ginawa pa rin ni Ben na tungkol sa kanya. Nagrereklamo na naapektuhan ang performance niya sa trabaho dahil sa stress. Ang mga alon ay tumatama ng ritmo sa ibaba. Pero naririnig ko pa rin ang boses ni Ben sa reception ng libing ni Emelita. At least wala na tayong medical bills na nakabitin sa ulo natin. Nagsuka ang tiyan ko noon. Pinapanood siyang nakikipag-network sa mga nagdadalamhati, habang nakatayo ako sa tabi ng kabaong ng anak ko. Kahit ang dalamhati, mukhang isa pang pagkakataon lang para kay Ben na ituon sa sariling kaginhawahan. Pagkatapos mamatay ni Emelita, inasahan kong titigil na ang mga hiling. Tiyak na makakahanap na si Ben ng sariling katatagan. Sa halip, lumala pa. Pagkumpuni ng sasakyan pagkatapos ma-expire ang warranty. Buwis sa property na nakalimutan niyang i-budget. Upgrade ng engagement ring ni Joanna dahil dapat espesyal. Itinago ko sa isip ko ang talyo. Kahit sinusubukan kong huwag. 17 milyon sa loob ng 6 na taon. Sapat na para makabili ng disenteng bahay sa karamihan ng lungsod sa Pilipinas. Sapat na para sa komportableng retirement ng walang financial anxiety na gumigising pa rin sa akin ng 3 kahit maingat ang pagpaplano ko. Dahan-dahang tumayo ako. Ibinalik ang larawan ni Emelita sa mantelpiece at naglakad papuntang study. Ang view ng dagat mula rito ang nagbenta sa akin ng bahay. Walang hangganang asul hanggang abot tanaw. Nangangako ng kapayapaan at espasyo para mag-isip. Sa halip, nakatingin sa akin ang refleksyon ko mula sa bintana. Isang matandang lalaki na gumugol ng 40 taon sa pagbuo ng pangarap ng iba, habang ang sarili niya ay nakolekta ng alikabo. Ang pinakamasama ay hindi ang pera. Maaring kitain ulit ang pera, maipon ulit, mas maingat na pamahalaan. Ang pinakamasama ay ang unti-unting pagkawala ng respeto. Ang mabagal na pagbabago mula sa generous na biyenan tungo sa inaasahang ATM. Ang tono ni Ben ay nagbago sa mga taon mula sa pasasalamat tungo sa kayabangan, mula sa paghingi tungo sa pag-utosa. Ang tawag ngayon ay nagbigay kristal sa lahat. Walang talakayan tungkol sa sitwasyon ko, pangangailangan ko, plano ko,
Puro asumpsyon at utos na nakabalot sa manipis na family obligation. 15 tao na bumababa sa aking santuwaryo na parang balang sumisipsip ng pinaghirapan ko sa loob ng mga dekada. Nagdrums ang mga kamay ko sa windowsill habang umiinit ang galit sa dibdib ko. Dahan-dahang init na matagal kong pinigilan. Lagi niyang hiniling sa akin si Emelita na maging matiyaga kay Ben. Alalahanin na iba-iba ang pagpapakita ng pag-ibig ng tao. Pero wala na si Emelita, at ang bersyon ng pag-ibig ni Ben ay mukhang eksploitasyon. Ang tunog ng makina ng sasakyan sa malayo ang nagbalik sa akin sa realidad. Mahina pa, pero lumalakas. Maraming sasakyan na papalapit sa paikot-ikot na coastal road papunta sa villa ko. Nawala ang 35 minutong kapayapaan ko nang mas mabilis kaysa umaga fog. Tiningnan ko ang relo ko. 3 oras 15 minuto mabilis si Ben. Sa bintana ng study, nakikita ko ang mga alikabok na tumataas mula sa pribadong daan na nagdudugtong ng property ko sa main highway. 4 na sasakyan, siguro 5, konvoy na parang puwersa ng pagsalakay sa nasakop na teritoryo. Nanginginig ang pangako habang pinapanood silang lumalapit. Hindi ito family visit. Ito ay siege. Sabay-sabay na bumukas ang mga pinto ng sasakyan. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa bato ng villa na parang putok ng baril. Lumipat ako mula sa studio window papuntang main entrance. Pinapanood sa city lights habang 4 na sasakyan ang nagbababa ng mga pasahero sa circular driveway ko. Ang itim na SUV ni Ben ang nanguna sa convoy, sinusundan ng 2 sedan at isang pickup na puno ng cooler, beach equipment, at sapat na bagahe para sa isang buwang ekspedisyon. 15 katao. Hindi nagbibiro si Ben. Matibay ang pinto sa ilalim ng palad ko habang hinawakan ko ang handle. Pinapatatag ang sarili ko para sa darating. Sa decorative glass, nakita kong lumabas si Ben mula sa SUV niya na parang general na sumusuri sa nasakop na teritoryo. Designer shades kahit madilim na ang hapon. Yabang na lakad na kinagiliwan kong kamuhian sa mga taon. Lumundag si Joanna mula sa passenger side. Blonde na buhok na hinahampas ng simoy ng dagat. Agad na kinuha ang cellphone para mag-record. Oh my gosh, guys, tingnan niyo tong lugar. Maliwanag ang boses niya sa buong driveway. Parang resort. Binuksan ko ang pinto bago pa nila mapindot ang doorbell. Umaasa pang mapanatili ang kaunting kontrol sa sitwasyon. Agad nawala ang pag-asa. Kumusta, matanda? Gusto mo ba ang surprise namin? Tinulak ako ni Ben papasok sa foyer nang hindi hinintay ang imbitasyon. Mga mata niya ay nag-inventory na ng interior. Joanna, tingnan mo, may hot tub pala na sinasabi ko sa'yo. Ben, sinabi ko na sa'yo sa phone na hindi pa ako handa sa bisita. Pero nawala sa ingay ang mga salita ko, habang ang iba pang grupo ay sabay-sabay na pumasok sa main door ko. Isang lalaking kilala ko bilang si Mike, college roommate ni Ben, bumulong ng mahina. Grabe ang pera nitong lalaki. Bakit hindi ibahagi sa pamilya, di ba? Si Ashley, kapatid ni Joanna, tumulak papasok habang may dalang 2 malalaking maleta. Perfect talaga tong lugar para sa bakasyon namin. Magugustuhan ng mga bata ang pool. Itinuro niya ang infinity pool ko na nakikita sa back windows. Mga bata. Wala akong narinig tungkol sa mga bata sa telepono. Tumigil ka sa pagdrama, Ricardo. Nakarating na si Ben sa living room. Basa ang sandals niya na nag-iwan ng buhangin sa imported Italian marble ko. Tumutulong ang pamilya sa pamilya. Tinuro mo yan, di ba? Mas marami pang tao ang pumasok. Mga mukha na hindi ko kilala na humahalo sa iba na nakita ko sa libing ni Emelita. Si Kevin, boyfriend ng kung sino, may dalang collar na puno ng beer na parang college party. 2 babae na hindi ko pa nakikita noon ay nag-uusap na tungkol sa room assignments na parang wala ako roon. Excuse me, sigaw ko, halos hindi marinig sa lumalaking ingay. Pwede ba lahat? Oh my gosh, guys, kailangan niyong makita tong kusina. Natuklasan ni Joanna ang gourmet kitchen ko na buwan akong nagdeseg. Itinaas niya ang cellphone. Live streaming sa social media niya. Dito kami tumutuloy sa beach house ng father-in-law ko. Tingnan niyo tong view. Father-in-law. Parang papel di liha sa tainga ko ang titulo. Hindi niya ako tinawag na papa kahit buhay pa si Emelita. Palagi Ricardo lang, pinapanatili ang distansya. Pero kinuha ni Joanna ang family connection kapag convenient sa kanya. May nakahanap ng sound system ko at pinuno ng malakas na musika ang buong bahay. Mga bag at cooler lumitaw kahit saan. Inihagis sa foyer. Isinandal sa malilinis kong dingding. Inangkin ang mga espasyo sa buong santuwaryo ko na parang territorial markers. Ben, kailangan nating mag-usap mamaya, matanda. Sa ngayon, kailangan muna namin masettle ang lahat.
Lumipat siya sa hallway papuntang mga kwarto. May payede ng mga stranger sa likod niya. Kami ni Joanna ang kukuha ng master suite. Siyempre, kay Mike at Tracy ang guest room na may ocean view. Kay Ashley at Kevin ang may balcony. Humarang ako sa harap niya. Hinaharangan ang access sa bedroom wing. Off-limits ang master bedroom. Pribado ko yon. Matinis at nanunuya ang tawa ni Ben. Inilagay niya ang kamay sa balikat ko. Hindi affectionate, kundi may casual condescension ng taong nag-aalis ng hadlang. Sige na, Ricardo. Huwag maging selfish. 4 na oras kaming nag-drive. Gusto talaga ni Joanna ang kwarto na may pinakamagandang view para sa morning yoga videos niya. Parang violation ang physical contact. Umatras ako, pero tinulak lang ako ni Ben. Pinangunahan ang entourage niya sa hallway na tanging ako lang ang naglalakad sa loob ng 1 linggo. Hallway ko sa bahay ko, binili ng pera ko at pangarap ko. Perfecto! Boses ni Joanna mula sa kwarto ko. Sobrang ganda ng lighting dito para sa content creation. Content creation. Ang master suite ko ay nagiging backdrop na para sa social media posts. Sa living room, binuksan na ni Mike ang cooler ng beer at namimigay ng hindi nagtatanong. Si Ashley ay nag-ayos ng mga muebles ko para sa mas magandang conversation aya. Isang bata na hindi ko pa nakita noon ay tumatakbo sa pool deck, nabasa ang swimsuit. Nag-iwan ng madilim na footprint sa limestone na pinang-import ko mula Portugal. Kumpleto na ang invasion. Sa loob ng wala pang 0 minuto, ang mapayapa kong villa ay naging crowded vacation rental. Nasira ang maingat kong organization ng casual chows ng mga entitled guests na nakikita ang generosity ko bilang karapatan nila. Nakatayo ako sa sarili kong foyer, parang stranger. Pinapanood ang mga taong halos hindi ko kilala na inaangkin ang mga espasyo na pinangarap ko sa loob ng mga dekada. Maganda pa rin ang ocean view sa mga bintana ko. Pero ngayon ay nakakapag-frame na ng occupation sa halip na tranquility. Lumitaw si Ben mula sa kwarto ko. Nakangiti ng may satisfaction. Ito ang pinakamagandang 3 linggo ever. Nagkaplano na si Joanna ng housewarming party bukas ng gabi. Sana walang problema. May inimbita pa siyang iba from her yoga studio. Ilan pang tao. Nanginginig ang pangako ng sobrang higpit na akala ko ay mababali ang ngipin ko. Hindi ito family visit. Ito ay hostel takeover. At ako ay ginagawang unpaid staff sa sarili kong paraiso. Lumitaw si Joanna mula sa master bathroom ko na parang siya ang may-ari. Balot ng puting tuwalya ang basa niyang buhok. Mga patak ng tubig na nag-iwan ng trail sa imported marble floors ko. May dalang designer suitcase ng may casual confidence. Nagpaplano na kung saan ilalagay ang mga gamit niya sa pribado kong santuwaryo. Excuse me. Matatag akong tumayo sa pintuan ng kwarto. Arms cross. Off-limits ang kwarto na to. Huminto siya. Talagang nagulat sa resistance. Oh, sige na, Rick. Napag-usapan na natin to. Perfect ang lighting dito para sa morning routine videos ko. Hindi. Mas matigas kaysa inaasahan ko ang salitang lumabas. Kailangan umalis ng lahat ngayon. Lumaki 20. Lumaki ang mga asul na mata ni Joanna na may practiced innocence. Inilipat niya ang maleta sa isang kamay at inilagay ang isa sa balakang. Pose na kilala ko mula sa mga social media photos niya. Rick, honey, pamilya tayo. Bakit ang hostel mo? Sa likod niya, lumitaw si Ben sa hallway, naagaw ng unexpected confrontation. Dumilim ang ekspresyon niya nang makita akong humaharang sa teritoryo na inaangkin na niya. Ricardo, umalis ka sa daan. Ilang oras kaming nagdadrive. Bahay ko to. Matatag akong tumayo. Lumalakas ang boses ko sa bawat salita. Gusto ko umalis kayong lahat ngayon din. Matinis at nanunuya ang tawa ni Ben. Bahay mo. Talaga. Nakalimutan mo ba ang lahat ng utang mo sa pamilya natin? Mas lumapit siya. Sinasalakay ang personal space ko ng may calculated intimidation. Nakalimutan mo ba kung sino talaga ang biktima dito? Ang tunay na biktima. Pagkatapos ng 15 milyon, pagkatapos ng 6 na taon ng patuloy na financial bleeding, pagkatapos ibigay ang mana ng anak ko at sarili kong retirement security, ako pa rin ang may utang sa kanyang twisted accounting. Wala akong utang sa inyo. Nanginginig ang kamay ko, pero hindi sa takot, sa pinipigil na galit na matagal nang nag-iipon. Tapos na ang usapang ito. Sinubukan ni Joanna na makadaan sa akin gamit ang maleta. Assuming na theatrical lang ang resistance ko. Lumipat ako para tuluyang maharangan ang daan niya. At natumba siya pabalik na may tunay na pagkabigla. Rick, ang bastos mo naman. Naagaw ng commotion ang iba sa buong bahay. Lumitaw si Mike na may hawak na beer. Malapit si Kevin na may dalang beach towel na parang tropyo. Lumitaw si Ashley mula sa guest bathroom. Kalahating nakalagay ang makyup.
May nagbaba ng volume ng musika at biglang lahat sila ay nanonood sa standoff namin. Ano bang problema mo? Boses ni Mike na may casual arrogance ng taong sanay na makakuha ng gusto niya. Hindi naman kami nananakit. Trespassing kayo. Tiningnan ko ang mga mukha nila. Nakakita ng entitled confusion kung saan dapat ay hiya. Lahat kayo. Inilagay ni Ben ang kamay sa balikat ko nang may patronizing familiarity. Ihahiya si Emelita sa sobrang selfish mo, matanda. Ang kontak na yon, hindi gusto, presumptuous, ginawa para bawasan ako. Nag-trigger ng isang bagay na fundamental. Bigla akong umatras sa paghipo niya nang may lakas na nagpatumba sa kanya pabalik. Huwag mo akong hipuan. May tono ang boses ko na hindi ko pa nagamit noon, na nagpabalik sa maraming tao nang hindi sinasadya. At huwag mo nang gamitin ang pangalan ng anak ko para i-justify ang kasakiman mo. Nagsimulang manginig ang lower lip ni Joanna sa performance na nakita ko ng paulit-ulit kapag may gusto siyang mahal. Daddy Rick, gusto lang naman naming makasama ka. Akala namin matutuwa kang ibahagi ang magandang bahay mo sa pamilya. Daddy Rick, nakakadiri sa balat ko ang nickname. Ang babaeng ito na nagpakasal sa biyudo ng anak ko, na lumipat sa apartment na tinulungan kong ayusan, nasuot ang alahas ni Emelita sa kasal nila. Akala niya matatanggal ng endearments ang audacity ng invasion niya. Matutuwa. Tiningnan ko ang gulo na ginawa nila sa loob ng 30 minuto. Gusto mo matuwa ako sa mga stranger na inaangkin ang kwarto ko. Ginagulo ang kusina ko. Ginagawang personal resort ang bahay ko. Hindi kami stranger, protesta ni Ashley. Kahit hindi ko na maalala kung nakilala ko siya noon. Kaibigan kami ni Ben. Para na rin kaming pamilya. Para na rin pamilya. Ang parirala na apparently nagbibigay ng unlimited access sa buhay ko. Resources ko, kapayapaan ko. Naramdaman ni Ben ang pagbabago ng mood at sinubukang kunin ulit ang kontrol. Ricardo, naiintindihan ko na overwhelmed ka. Stressful ang paglipat, pero nandito na kami. Nakapag-ayos na kami, at kung itataboy mo kami, magkakaroon ng malaking problema sa lahat. Subtle pero malinaw ang threat. Malaking problema. Para kanino? Sa kaibigan niya na 4 na oras nag-drive para sa libreng bakasyon. Kay Joanna na nangako sa social media followers niya ng exclusive content mula sa luxury villa. Kay Ben na nagpinta sa sarili niya bilang generous family member na nagbibigay ng access sa wealthy father-in-law's property. Ang tanging problema, sabi ko, matatag ang boses ko kahit may adrenaline sa sistema ko, ay 15 tao na akala nila pwede nilang okupahan ang bahay ng iba ng walang permiso. Walang permiso. Nahulog na ang maskara ng reasonableness ni Ben. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ng pamilyang ito, pagkatapos ng lahat ng ipinagawa mo sa amin sa mga demands at expectations mo, lahat ng ipinagawa ko sa kanila, 6 na taon ng pagsusulat ng tsek, pag-cover ng emergency, pag-enable ng lifestyle nila, at ako pa rin ang gumagawa ng demands. Lumapit si Kevin, puno ang confidence niya sa amoy ng beer. Pops, baka chill ka lang. Lilinisin namin after. Walang damage. Pops. Isa pang casual diminishment mula sa stranger na umiinom ng beer ko sa hallway ko. Nagsasama-sama na sila ngayon. Nagbabago ang body language mula apologetic tungo sa defensive. 15 laban sa isa sa sarili kong bahay. Buong biyahe nila rito, assuming nasusuko ako, naglaplano ng 3 linggong bakasyon, beses sa inaasahan kong pagsuko. Lumapit ulit si Ben. Bumaba ang boses niya sa tono na palagi niyang ginagamit sa pagbibigay ng ultimatum. Pag-isipan mong mabuti ang susunod mong galaw, Ricardo. May mga desisyon na hindi na maibabalik. May mga relasyon na hindi na maayos kapag nasira na. Yan na. Hayagang threat na nakabalot sa concern sa family harmony. I-cross mo kami at mawala kami forever. Parang gift sa buhay ko ang presensya nila sa halip na burden na matagal kong dinala. Tiningnan ko ang mga mukha nila, entitled expectant. Nagkakalkula na kung paano nila ikukwento ito para ako ang villain. Sa isip nila, ako ang unreasonable rich relative na nakalimot sa lugar niya sa hierarchy nila ng need. Pero nakatayo roon sa halway ko, ipinagtatanggol ang pintuan ng kwarto ko. Sa wakas ay naintindihan ko ang isang mahalaga. May mga relasyon na sira na. May mga relasyon na hindi naman totoo sa simula pa lang. Hindi ang tanong kung kaya ko bang mawala sila. Ang tanong ay kung kaya ko bang panatilihin sila. Nakabitin ang threat ni Ben sa hangin na parang usok mula sa sunog sa bahay. Toxic at hindi ma-ignore. 15 mukha ang nakatitig sa akin na may iba't ibang antas ng hostility at confusion. Naghihintay ng pagsuko ko. 4 na oras silang nag-drive expecting compliance, hindi confrontation. Tama ka sa isang bagay, sabi ko, umatras mula sa pintuan ng kwarto. May mga desisyon na hindi na maibabalik.
Tinalikuran ko sila at naglakad ng deliberate papuntang study ko. Kinuha ang cellphone mula sa bulsa. Sa likod ko, tumaas ang boses ni Joanna sa theatrical desperation. Saan ka pupunta? Kailangan nating mag-usap ng matino. Nang matino. Mula sa babaeng gumugol na nakaraang oras sa pagpipicture sa sarili sa banyo ko para sa social media content. Sa wakas ay gumising na. Narinig kong bulong ni Ben kay Mike. Siguro tinatawagan ang lawyer niya para baguhin ang will o iba pang drama. Matibay at reassuring ang pinto ng study habang isinara ko sa likod ko. Ikinandado ng may satisfying click. Santuwaryo ko ito. Mga bookshelf hanggang kisam, mga engineering book ko. Ang malaking oak desk kung saan ko pinlano ang retirement finances ko. Sa bintana, walang hanggan ang dagat kanlurang Pilipinas. Walang pakialam sa drama ng tao. Tinawagan ko ang 911. 911. Ano po ang emergency ninyo? Ang professional calm ng operator ang nagpatatag ng nerbiyos ko. Kailangan ko ng tulong ng pulis. May mga tao sa bahay ko na ayaw umalis kahit sinabi ko na. Sir, nasa immediate physical danger po ba kayo? Sa labas ng pinto ng study, naririnig ko ang urgent whispers at tunog ng mga yapak. Hindi pa, pero ayaw nilang umalis sa property ko kahit paulit-ulit ko nang sinabi. Mapapatunayan po ba ninyo na legal residence ninyo ito, sir? Ako ang may-ari, binili ko noong nakaraang buwan. May documentation ako. Nasa drawer ng desk ko ang title papers. Opisyal na patunay ng pagmamay-ari na biglang napakahalaga. Malakas na katok sa pinto ng study. Ricardo. Boses ni Ben na may forced joviality. Lumabas ka. Pag-usapan natin ng maayos. Sir, ilang individual po ang involved? Standard protocol ang mga tanong ng operator. Bawat isa ay nagpapatibay na may legal standing ako rito. 15 katao. Dumating sila ng walang imbitasyon, 1 oras na ang nakaraan, at ayaw umalis kahit ilang beses ko nang sinabi. Lumakas ang katok. Sumali ang boses ni Joanna, mas mataas at artipisyal na matamis. Daddy Rick, please huwag kang gagawa ng kalokohan. Maayos natin ito. May mga pulis na papunta sa inyong lokasyon. Pwede po kayong manatili sa safe area hanggang dumating sila. Nasa studio ako at nakakandado ang pinto. Nagulat ako sa relief sa boses ko. Pagkatapos ng 1 oras ng pagiging outnumbered at dismissed, may isang tao na sa wakas ay tinatrato ang concern ko bilang legitimate. Inaasahan po namin sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Manatili po sa linya kung feeling nyo unsafe. Sa pintuan, naririnig ko ang whispered conference ng grupo na nagiging agitated. May nagmungkahi, si Ashley yata, na umalis na lang sila bago pa lumala. Pero pinutol ni Ben ang uncertainty sa kanyang usual arrogance. Nagpapanggap lang yan. Walang backbone si Ricardo para dito. Lalabas yan sa loob ng 5 minuto at magsosorry. Backbone. Pagkatapos ng 40 taon sa engineering, pagbuo ng career na nagbigay sustento sa lahat sa paligid ko, paulit-ulit na isinakripisyo ang sariling pangarap para sa comfort ng iba, tinatanong pa rin niya ang backbone ko. Salamat, officer. Paparating na ang pulis. Binaba ko ang tawag at naupo sa leader chair ko. Mas kalmado kaysa buong araw. Lumakas ang katok sa pinto mula knocking tungo sa serious hammering. Buksan mo tong pinto ngayon din. Tuluyang nawala ang maskara ng civility ni Ben. Family matter to, hindi police matter. Pero hindi family matter. Hindi nagsasalakay ang pamilya. Hindi nila binabalewala ang malinaw na boundaries. Hindi nagbabanta ang pamilya kapag hinamon ang eksploitasyon nila. Ricardo, please. Boses ni Joanna na may tunay na emosyon yata. Paano mo nagagawa sa amin ito? Pinagkatiwalaan ka namin. Pinagkatiwalaan nila ako na magbibigay ng unlimited access sa resources ko. Absorb ang problema nila ng walang reklamo. Mananatiling grateful sa privilege na ginagamit. Sumali ang boses ni Mike sa choros sa labas. Bro, sobrang labo nito. Gusto lang naman naming magbakasyon. Bakasyon sa gastos ko, sa bahay ko, nang walang pahintulot ko. Ang casual entitlement sa boses niya ang nagbigay kristal sa lahat ng mali sa sitwasyong ito. Sa bintana ng study, pinanonood ko ang mga sigol na lumilipad sa ibabaw ng alon, malaya at walang hadlang. Sa loob ng 40 taon, ako ang provider, problem solver, reliable source ng solusyon sa crisis ng lahat. Kailan ako naging villain sa paghahangad ng kapayapaan sa sarili kong bahay? Umabot sa crescendo ang hammering sa pinto, tapos biglang tumigil. Pinalitan ng urgent whispers ang pounding. Naintindihan na nila ang tactical error nila. Ang pagbabanta at demands, habang tinatawagan ko, ang pulis, ay hindi nakakatulong sa posisyon nila. Ricardo.
Boses ni Ben na nag-shift sa wounded innocence. Gusto lang naman naming malaman kung ano ang mali. Bakit galit na galit ka sa amin? Ano ang mali? 6 na taon ng financial exploitation. 1 oras ng home invasion. 15 stranger na inaangkin ang kwarto ko. Umiinom ng beer ko. Nagpaplano ng social calendar ko. Ang tanong mismo ay nagpapatunay kung gaano kaliit ang pagkaunawa niya sa basic human decency. Nagbuzz ang phone ko ng mga text message. Apparently nagpa siya si Ben sa parallel pressure campaigns. Gusto ni Emelita na magsama-sama tayo bilang pamilya. Sinisira mo ang mga relasyon na hindi na maibabalik. Isipin mo ang ginagawa mo sa mga inosenteng tao na gusto lang makasama ka. Inosenteng tao. Binura ko ang mga message nang hindi binabasa ang iba. Lumayo ang mga yapak mula sa pinto habang umatras ang grupo para maglano ng susunod na galaw. Sa manipis na dingding, naririnig ko ang hated arguments. May gusto nang umalis agad. May nanindigan. Umiyak ulit si Joanna, pero mukhang hindi na theatrical. 15 minuto. Darating ang pulis sa loob ng 15 minuto. At matatapos ang bangungot na ito. Gumugol ako ng mga dekada sa pag-iwas sa confrontation, pag-ayos ng problema, pagsusulat ng tsek para mawala ang difficulty. Ngayong araw, sa unang pagkakataon, tinawagan ko ang backup sa halip na magtiis ng tahimik. Nakakatakot at nakakalaya ang pakiramdam. Sa labas, nagsimula ang makina ng sasakyan. May mga grupo na nagkut ng losses. Ayaw harapin ang questioning ng pulis tungkol sa plano nilang bakasyon. Pero mas mabibigat na yapak ang nanatili sa hallway. Hindi umurong sina Ben at core supporters niya. Ang tunog ng siren sa malayo ang nagpabilis ng tibok ng puso ko sa anticipation sa halip na takot. Darating na ang tulong. Lumakas ang siren. Pumutol sa hangin ng hapon na parang araw ng paghuhukom. Sa labas ng pinto ng study ko, naging panic-stricken strategy sessions ang urgent whispers. Naggalat ang mga yapak sa iba't ibang direksyon, habang sa wakas ay tumagos ang realidad sa bubble nila ng entitlement. Lahat, kalmado lang. Boses ni Ben na may forced authority, pero naririnig ko ang strain sa ilalim. Ako na ang bahala. Misunderstanding lang ito. Misunderstanding. 15 uninvited guests na ayaw umalis sa bahay ng iba ay hindi misunderstanding. Trespassing ito. Pero kailangan ng buong worldview ni Ben na gawin siyang reasonable party sa bawat conflict. Tumunog ang doorbell ng may official authority. Hindi yung casual finger tap ng social visitors, kundi sustained professional pressure ng law enforcement. Sa dingding ng study ko, narinig ko ang scramble ng mga tao na sinusubukang magmukhang casual. Nililinis ang mga bote ng beer at itinatago ang ebidensya ng invasion nila. Binuksan ko ang pinto ng study at lumabas para makita ang grupo na nakaayos sa living room na parang nagho-host ng intervention. Nagposisyon si Ben malapit sa main door. Handa kontrolin ang narrative. Si Joanna nakaupo sa sofa ko na may pulang-pula ang mata. Hawak ang tissue na parang props sa performance niya. Magandang gabi po, mga officer. Binuksan ni Ben ang pinto ng may practice charm. May family misunderstanding lang po. Mukhang may episode ang biyenan ko. Episode. Siyempre, ako ang problema. Hindi ang 15 tao na sumalakay sa bahay ko. Pumasok ang 2 officer, isang senior na lalaki na may gray temples, na nagpakilala bilang Officer Cruz, at isang mas bata na babae, Officer Santos. Agad nilang binago ang dynamics ng kwarto. Biglang parang forced ang swagger ni Ben. Theatrical ang luha ni Joanna, at halata ang mali ng casual appropriation nila ng space ko. Sir, kayo po ba ang may-ari na tumawag tungkol sa trespassing? Diretsong tinanong ako ni Officer Cruz. Professional pero sympathetic ang tono. Ako si Ricardo Cruz. Property ko ito. Kinuha ko ang deed mula sa study. Matatag ang kamay kahit may adrenaline. Dumating ang mga taong ito nang walang imbitasyon at ayaw umalis. Tiningnan ni Officer Santos ang kwarto. Nakikita ang nakakalat na bagahe. Walang laman na bote ng beer, at General Chaos. Ilan po ang individual? 15 nang dumating. Siguro may umalis nang marinig ang siren. Lumapit si Ben na may pinaka-reasonable na ekspresyon. Mga officer, malinaw na family dispute lang ito. Na-stress si Ricardo sa paglipat, at sobra lang yata sa bisita. Sir, hindi po override ng property rights ang family relationship. Sagot ni Officer Cruz, tinitingnan ang deed ko. Ang may-ari ang may legal authority na mag-decide kung sino ang pwede sa property niya. Parang physical blow sa kwarto ang simpleng statement. Sa unang pagkakataon sa buong araw, may taong may authority ang nag-confirm sa sinasabi ko. Bahay ko ito at desisyon ko. Talagang nagulat si Joanna. Pero pamilya kami. Wala ba yung saysay?
Neutral pa rin ang ekspresyon ni Officer Santos. Ma'am, hindi po automatic access ang family status sa property ng iba nang walang permiso. Permiso. Tumaas ang boses ni Ben, kahit sinusubukan niyang kontrolado. Buwan na niyang pinaplano ang villa na ito bilang family gathering place. Akala lang namin, mali ang akala ninyo. Pinutol siya ni Officer Cruz. Mr. Cruz, gusto ninyo po bang alisin ang mga taong ito sa property ninyo? Nakabitin ang tanong na parang tabak na nakahanda bumagsak. 15 mukha ang nakatitig sa akin. May galit, may nakikiusap. Lahat sa wakas ay naintindihan na legally meaningless ang assumptions nila. Malinaw kong sabi, gusto ko umalis silang lahat ngayon din. Parang pagangat ng bigat na matagal kong dala ang mga salita. Walang explanation, walang justification, walang sorry sa pagset ng basic boundaries sa sarili kong bahay. Tinugunan ni Officer Santos ang grupo. May 15 minuto kayo para kunin ang gamit ninyo at umalis sa premises. Kung sino ang mananatili pagkatapos noon, ay arestuhin sa trespassing. Agad nagsimula ang scramble. Pinakamabilis si Mike at Kevin. Kinuha ang beer cooler nila at bumubulong ng sorry habang papunta sa pinto. Nagbigay ng accusatory looks si Ashley kay Ben habang isinusuksok ang damit sa maleta. Ilang tao na halos hindi ko kilala ay tumakbo na lang nang walang paalam. Ridiculous ito. Protesta ni Ben habang pinapanood ang pagbagsak ng authority niya. 4 na oras kaming nag-drive. May arrangements kami. Nag-ayos kayo ng walang consultation sa property owner. Sagot ni Officer Cruz. Hindi po legal reservation yan, sir. Kinukuha na ni Joanna ang gamit niya mula sa master bedroom ko. Matatalim ang galaw sa galit. Ricardo, pagsisihan mo tong desisyon mo habang buhay. Pero wala akong pagsisisi, relief lang. Ang panoorin ng mga stranger na inaalis ang gamit nila sa pribado kong espasyo ay parang pagbawi ng ninakaw na teritoryo. Isang huling attempt sa manipulation ang ginawa ni Ben habang nag-eempeke ng SUV niya. Ihahiya si Emelita sa naging ikaw, matanda. Selfish at bitter. Humarang si Officer Cruz sa pagitan namin. Sir, kalanagan ninyo nang umalis. Anumang karagdagang kontak kay Mr. Cruz ay maaring ituring na harassment. Huling sasakyan na ang umalis sa driveway ko habang hinahawakan ng araw ang horizon. Pinipinturahan ng ginintuang liwanag ang villa ko. Tinapos ni Officer Santos ang paperwork habang ipinapaliwanag ni Officer Cruz ang documentation process. Magkakaroon po kayo ng formal report number para sa records ninyo. Kung babalik sila ng walang permiso, tawagan kami agad. Ang insidenteng ito ay nagtatag ng malinaw na pattern ng trespassing. Pagkaalis ng mga officer, mag-isa akong nakatayo sa foyer ko. Napaliligiran ng blessed silence. Wala na ang chaos. Nakakalat na bote ng beer, buhangin na footprints, tunog ng entitled voices na inaangkin ang mga espasyo ko. Nagbuzz ang phone ko ng galit na text messages. Pero pinatay ko nang hindi binabasa. Sa unang pagkakataon sa 6 na taon, nakapag, no ako nang walang sorry. Tinawagan ko ang tulong sa halip na magtiis ng tahimik. Pinili ko ang sariling kapayapaan kaysa sa convenience nila. Ang mga alon ng dagat ay tumatama ng ritmo sa labas ng mga bintana ko. Nililinis ang beach sa bawat cycle. Bukas ay magdadala ng bagong hamon. Galit na tawag, social media campaigns. Miyembro ng pamilya na pipili ng side. Pero ngayong gabi, akin ulit ang bahay ko. At parang simula iyon ng isang bagay na mukhang kalayaan. Matunog na nag-click ang deadbolt habang pinanonood ko ang huling police car na nawala sa Coastal Road. Ang tail lights niya ay unti-unting nawala sa papalapit na dilim. Nanginginig ang incident report sa hawak ko. Opisyal na dokumentasyon na tama ako. Na akin ang bahay ko para kontrolin. Pero nakatayo sa walang laman kong foyer. Kakaiba ang pakiramdam ko na hollow sa halip na triumfan. Nakadikit ang katahimikan sa tainga ko pagkatapos ng oras ng chaos. Walang nagtatalo, walang yapak sa marble floors ko. Walang musika na lumalabas sa mga kwarto na hindi ko pa pinayagan kahit kanino. Tunog lang ng malayong alon at mahinang hum ng aircon ko. Mga tunog na pinangarap kong tamasahin ng mapayapa. Naglakad ako sa villa ko na parang crime scene investigator. Nagkatalog ng ebidensya ng invasion. Mga lata ng beer nakakumpol sa granite countertops ko. Madilim ang prints ng basa tuwalya sa hardwood floors ko. At nakaskew ang mga muebles kung saan nila inayos ang careful design ko. Sa guest bathroom, nag-iwan pa ng stains ang makyop ni Joanna sa marble vanity ko. Foundation smears na parang territorial markings. Pakiramdam ko nilabag ang master bedroom ko sa paraang higit pa sa pisikal. May naglipat ng larawan ni Emelita mula sa nightstand ko. Natumba habang inaangkin nila ang pribado kong espasyo. Kinuha ko ang silver frame.
Pinagmasdan ang malambot na mukha ng anak ko sa basag na salamin. Maging mabait kay Ben, Papa, sabi ng boses niya sa alaala ko. Nasaktan din siya. Pero hindi hiniling ni Emelita na maging doormat ako. Hiniling niya ang kabaitan, hindi walang hanggang financial sacrifice. Nakatayo sa kwarto ko, kung saan balak matulog ng mga stranger sa loob ng 3 linggo. Sa wakas ay naintindihan ko ang pagkakaiba. Paulit-ulit na nag-buzz ang phone ko mula sa kitchen counter. Iniwan ko roon sa gitna ng confrontation. 17 missed calls at 43 text messages ang ipinakita ng screen. Lahat mula sa isang contact, Ben Mendoza. Binasa ko sila ng chronological. Pinanonood kung paano nagbabago ang tono niya mula wounded confusion tungo sa hayagang threat. Ricardo, kailangan nating mag-usap tungkol sa nangyari ngayon. Pinahiya mo ang asawa ko sa harap ng mga kaibigan namin. Hindi katanggap-tanggap yan. Hindi tinatawagan ng pulis ng pamilya ang pamilya. Dididismaya si Emelita. Akala mo panalo ka ngayon. Wala kang alam sa darating. Bukas malalaman ng lahat kung ano talaga ang klaseng tao mo. Enjoy your empty house, matanda. Lahat na lang sayo na lang. Nagpatuloy ang mga message. Bawat isa mas madilim kaysa nauna. Tuluyang nahulog ang maskara ni Ben. Inilantad ang manipulative core na masyado akong generous para aminin sa loob ng 6 na taon. Pero ngayon na may opisyal na dokumentasyon ng trespassing niya at nag-iipon na threatening text messages sa phone ko, ang tunay niyang nature ay gumagawa ng sariling evidence trail. Nagbuhos ako ng 3 daliri ng whiskey at naupo sa leather reading chair ko. Yung inilagay ko para makuha ang perfect o scene view. Sa labas, pinipinturahan ng sunset ang dagat kanlurang Pilipinas ng ginto at pula. Ang daily masterpiece na binili ko ang villa na ito para tamasahin. Pero nagkakalat ng shadows kahit sa gandaing ito ang threats ni Ben. Masyado ba akong harsh? Nagnod sa akin ang tanong kahit may legal validation. Pamilya pa rin sila, kahit dysfunctional man. Mga kaibigan ni Emelita, mga pinili niyang relasyon, bagong buhay ng asawa niya. Sa pagtawag ng pulis, sinira ko ba ang mga tulay na hindi na maibabalik? Nag-buzz ulit ang phone ko. Isa pang message mula kay Ben. May kasamang photo. Umiyak si Joanna sa kotse nila. May mascara streaks sa pisngi niya na theatrical. Tingnan mo ang ginawa mo sa kanya. Masaya ka na. Binura ko ang message nang hindi sumasagot. Totoo ang luha ni Joanna. Pero totoo rin ang pagod ko sa taon ng manipulation. Totoo rin ang karapatan ko sa kapayapaan sa sarili kong bahay. Totoo rin ang 15 milyon na ibinigay ko sa kanila nang walang kahit basic courtesy bilang kapalit. Mainit na lumunok ang whiskey sa dibdib ko habang nagpatuloy ako sa house restoration ritual ko. Bawat inaayos na muebles ay parang pagbawi ng ninakaw na teritoryo. Bawat nilinis na surface ay nagbubura ng ebidensya ng presumption nila. Nakatutulong ang physical work sa pag-process ng emotional earthquake nang sa wakas ay magsabi ng no. Pero habang lumalalim ang gabi, gumapang ang unis kasabay ng satisfaction. May ominous certainty ang huling messages ni Ben na mas nakababahala kaysa galit niya kanina. Wala kang alam sa darating. Hindi yun frustrated threat ng taong tumatanggap ng defeat. Ito ay pangako ng taong nagpaplano ng retaliation. Nanalo ako sa laban para sa bahay ko. Pero may sinasabi ang tono ni Ben na nagsisimula pa lang ang digmaan. Ngumingiti sa akin ang larawan ni Emelita mula sa restored nightstand. Mapayapa ang ekspresyon niya sa ilaw ng lampara. Ano kaya ang isipin niya sa mga pangyayari ngayon? Aprubahan ba niya ang pagdatayo earlier? O makikita niya lang ang pagkasira ng family harmony na pinaghirapan niyang panatilihin? Sa tingin ko naiintindihan mo, sweetheart, bulong ko sa larawan niya. Tinuro mo sa akin ang pagiging generous, hindi tanga. Nagilaw ulit ang phone ko ng notification. Ipinapakita ulit ang pangalan ni Ben. Ngayong beses pinatay ko ng tuluyan. Pero hindi bago ko makita ang preview ng latest message niya. Bukas makikita ng lahat. Nakabitin ang threat sa dilim. Nangangako ng complications na hindi ko pa maisip. Ano man ang plano ni Ben, darating ito kasabay ng araw bukas. Kahit ngayong gabi lang, akin ang bahay ko. Pero hindi kailanman naging fragile ang victory. Sumagyang sikat ng araw sa mga bintana ng kusina ko, habang kinukuha ko ang tahimik kong phone para tignan ang oras. 8:47 minuto, hindi ako nakatulog ng maayos. Umalingaw-ngaw ang threats ni Ben sa restless dreams ko. Mainit ang device sa palad ko. Ang screen ay nag-light up ng cascade ng notifications na nagpabagsak ng tiyan ko. 47 alerts mula Facebook, Instagram, at text messages. 12 ng bagong email mula sa mga taong matagal ko nang hindi nakakausap. May nangyari overnight. Isang bagay na sapat na significant
para gisingin ang buong social network ko. Binuksan ko muna ang Facebook. Agad nakita ang post ni Ben sa tuktok ng feed ko. Parang physical blow ang mga salita. Pinatalsik ng biyenan ko ang sarili niyang pamilya sa bahay niya kahapon. Tinawagan pa kami ng pulis na parang kriminal kami. Totoong nagbabago ang tao kapag mayaman na. Mabibigo si Emelita na makita kung ano na ang naging ama niya. Gusto lang naman naming makasama siya sa bagong mansyon niya. Pero mukhang hindi na kami karapat-dapat. Dasal po para sa pamilya namin sa mahirap na panahong ito. 43 times na na-share overnight ang post. Bumuhos ang comments na parang accusations. Nakakasakit ng puso. Hindi akalain na ganyan ang trato sa pamilya. Nagbabago talaga ang pera. Kawawa si Joanna at ang mga bata. Mga bata. Wala namang bata kahapon. Pero lalong nagiging tragic ang narrative ni Ben sa retelling. Nag-post si Joanna ng video, testimonial, na kinunan sa kotse nila, na may pulang-pula ang mata at nanginginig ang boses. Hindi ko maintindihan kung paano ang isang taong dating nagmamahal sa amin ay magiging ganito ka-cold. Nagdala kami ng kaibigan para makilala siya, para makibahagi sa sukses niya, at tinrato kami na parang stranger. Sabi noon ni Emelita na pinaka-generous na tao ang papa niya. Siguro hindi niya nakita ang side na ito. Nanginginig ang kamay ko habang nag-scroll sa responses. Mga dating kapitbahay, kasamahan sa engineering firm, kahit college friends ni Emelita, lahat nagpapahayag ng shock at disappointment. Simple, compelling, at totally false ang narrative. Pero si Ben ang unang nag-present. Inaangkin ang moral high ground bago ko pa alam na nagsimula na ang digmaan. Sinubukan kong mag-comment sa post niya. Clumsy ang daliri ko sa maliit na keyboard. Isa lang ang shade nito. Walang imbitasyon o permiso na dinala ni Ben ang 15 tao sa bahay ko. Nang hingyan ko umalis, ayaw nila. May karapatan ako. Pero defensive ang comment ko laban sa emotional appeal ni Ben. Sa loob ng ilang minuto, may replies na. Classic gaslighting, Ricardo. Bakit mo na-ratify ang pag-abandon sa pamilya? 15. Parang exaggerated. Mabilis ang sagot ni Ben. Tingnan mo kung paano niya sinubukang baguhin ang history. Ito mismo ang manipulation na pribadong kinakareklamo ni Emelita noon. Kinakareklamo ako ni Emelita sa private. Napahinga ako ng malalim sa audacity at calculation ng Lee. Pero naniniwala ang mga tao. Nagsha-share, nagdadagdag ng sariling interpretation at outrage. Nag-share si Ashley ng post na may komentary niya. Nakakadismaya ang behavior ng taong dapat mas nakakaalam. Parang anak na babae sa akin si Joanna. At nakakadiri makita siyang tratuhin ng ganito, dagdag ni Mike. 4 na oras kaming nag-drive para lang makasama ang pamilya. Tinrato na parang kriminal sa gusto lang gamitin ang pool. Rich people problems, siguro. Pool party. Ganyan na nila tinatawag ang invasion nila ngayon. Simpleng request lang daw para gamitin ang family facilities. Tinanggihan ng bitter old man na mas maraming pera kaysa puso. Lumipat ako sa kitchen table. Lumalamig na ang kape habang binabasa ko ang comment after comment. Mga taong kilala ko sa loob ng mga dekada ang nagdududa sa character ko based sa carefully crafted sob story ni Ben. Nagpahayag ng disappointment ang dating kapitbahay. Mga kaibigan ni Emelita, nagsalita ng pakiramdam na nadaya tungkol sa tunay kong natur. Si Margaret Tan, closest college friend ni Emelita, sumulat, Ricardo, nagulat ako. Hindi ito katulad ng lalaking ikinukwento sa akin ni Emelita. Ano ang nangyari sa'yo? Sinubukan kong mag-reply sa private. Margaret, marami pang bahagi ng kwento. Walang paalam na dinala ni Ben ang 15 tao sa bahay ko. Inangkin ang master bedroom ko. At ayaw umalis ng hingin ko. Kinumpirma ng pulis na may karapatan ako. Sagot niya sa loob ng 1 oras. Mahirap paniwalaan na magsisinungaling ang asawa ni Emelita tungkol dito. Baka tingnan mo ang sarili mong behavior sa halip na sisihin ang iba. Parang malamig na tubig ang realization sa akin. Ginamit ni Ben ang alaala ni Emelita at shared grief nila bilang sandata. Siya ang suffering widower, devoted husband na nagluluksa pa rin sa anak ko 3 taon pagkatapos. Ako ang wealthy father-in-law na nag-abandon sa kanya sa panahon ng pangangailangan. Mas pinili ang pera kaysa family bonds. Bawat attempt ko na mag-defend ay lalong nagpapalala sa akin. Ginagantimpalaan ng social media ang emotional authenticity kaysa factual accuracy. At perfectly calibrated para sa viral sympathy ang tearful narrative ni Ben. Petty ang dry explanations ko tungkol sa property rights at legal documentation laban sa heartbroken father-in-law story niya. Sa tanghali, 87 times na na-share ang post. Local news pages na ang kumukuha nito bilang human interest story tungkol sa family dysfunction sa mayaman na community.
Nag-spawn ang comment threads ng sariling comment threads. Bawat isa ay nag-amplify ng version ni Ben habang dinidismiss ang attempts ko sa clarification. Isinara ko ang laptop sa frustrated defeat at tinitigan ang study wall ko na puno ng engineering certificates at achievement awards. 40 taon ng professional recognition, community service, charitable giving. Wala sa kanila ang mahalaga laban sa isang manipulative Facebook post na crafted para mag-trigger ng maximum emotional response. Nakasabit sa lugar ng honor ang college diploma ko. Ang engineering degree na nagturo sa akin ng systematic problem solving at evidence-based analysis. Hindi tungkol sa truth o evidence ang social media. Tungkol ito sa narrative control at emotional manipulation. Mga skills na hindi ko kailangang i-develop at weapons na hindi ko natutunan gamitin. Pero may tinuro sa akin ang engineering na mahalaga. May solusyon ang bawat problema kung systematic mong approachin. Maaring nanalo si Ben sa first round sa Superior Social Media Strategy. Pero ang digmang ito ay sa huli ay idinedesisyon ng facts, documentation, at legal reality. Kailangan kong tumigil sa paglalaro ng defense sa chosen battlefield niya at simulan ang pagbuo ng sariling case ko gamit ang tools na naiintindihan ko, evidence, documentation, at professional expertise. Ang tanong ay kung mas mabilis ko bang ma-assemble ang defense kaysa makalat ang list niya. Tinalikuran ko ang computer screen at hinarap ang wall ko ng professional achievements. Engineering degrees, project awards, 40 taon ng systematic problem solving na nakaprame at certificate. Maaring naiintindihan ni Ben ang social media manipulation. Pero may mas fundamental akong naiintindihan. Paano I break ang complex problems sa manageable components at I solve ng methodical. Isa pang engineering challenge lang ito. Gumawa si Ben ng structural weakness sa narrative niya sa pagbuo nito sa list. Trabaho ko na hanapin ang weakness na yon at I exploit gamit ang evidence. Binuksan ko ang filing cabinet ko ng deliberate precision. Kinuha ang folder na may label na Family Financial Assistance. Habit mula sa engineering days ko ng pagdodocument ng lahat. Sa loob, bank statements, cancel checks, at transfer receipts ang nagsasabi ng tunay na kwento sa black and white numbers. Pinaggalat ko ang mga dokumento sa desk ko ng chronological. Sinisimulan ang pagkalkula MBA tuition payments. 2.3 milyon sa 2 taon. Wedding expenses, 1.5 milyon sa isang buwan lang. House down payment, 3 milyon nang hindi sapat ang credit ni Ben para sa magandang terms. Medical bills ni Emelita sa panahon ng cancer niya. 4.5 milyon sa documented payments sa hospital at specialists. Car payments, credit card bailouts, emergency loans na hindi na binayaran. Umabot sa 17 milyon sa 6 na taon ng systematic financial support ang total. Hindi gifts na ibinigay ng malaya sa equals, kundi escalating pattern ng demands na back BY, family guilt at sakit ni Emelita. May date, amount, at bank record ang bawat payment. Nakalimutan ni Ben na engineer ako na nagdo-document ng lahat para sa tax at estate planning purposes. Mababagsak ng mountain ng financial evidence na ito ang emotional Facebook narrative niya. Kinuha ko ang phone ko at tinawagan si Ate Howard Reyes, estate attorney ko mula nang mamatay si Emelita. Magkasama kaming nagtrabaho sa will ko, trust arrangements, at property purchases, professional relationship na built on mutual respect at careful documentation. Howard, si Ricardo Cruz ito. Kailangan ko ng advice tungkol sa family financial gifts na nagiging complicated. Ricardo, kamusta? Anong klaseng complications? Nagpo-post ng false information ang manugang ko sa social media na inabandon ko raw ang pamilya. Pero may documentation ako ng halos 18 milyon na financial support sa loob ng 6 na taon. Walang loan agreements, walang repayment schedules. Ginawa ko silang gifts. Ngayon iniisip ko ang legal options. Mahalaga ang distinction ng gifts at loans sa legal, Ricardo. Mahira ang debt recovery nang walang written agreements. Pero may options. Detrimental reliance, unjust enrichment. Maraming theories na pwede nating i-explore. Comprehensive ba ang documentation mo? Bank records ng lahat, dates, amounts, purposes. Mapapakita ko ang pattern ng increasing demands at lifestyle niya na lampas sa legitimate income source niya. Excellent! Posibleng mahulog ito sa Elder Financial Abuse Statutes, lalo na sa pattern at amounts. Magkita tayo Lunes ng umaga. Dalhin mo lahat. Nag-schedule ako ng appointment at bumalik sa document analysis ko. Gumagawa ng detailed spreadsheet na nagpapakita ng tunay na scope ng financial dependence ni Ben. Nagreklamo ang social media posts niya tungkol sa money problems, habang steady payments ang ipinapakita ng bank records ko para suportahan ang lifestyle niya. Damning ang contradiction. Binuksan ko ang Facebook page ni Ben.
Sinimulan ang screenshot ng financial complaints at requests for help niya sa nakaraang taon. Post tungkol sa pangangailangan ng pera para sa car repairs habang binabayaran ko ang insurance niya. Reklamo tungkol sa mahal na medical bills habang direct payments ang accounts ko sa doctors niya. Pattern ng public poverty claims na contradicted ng private financial support. Mas damaging pa ang Instagram ni Joanna. Mga larawan na mamahaling bakasyon, designer clothes, restaurant meals sa high-end establishments. Lahat funded ng pera kong ibinigay habang nagpapakita sila bilang struggling family members deserving sympathy. Sa hapon, na-assemble ko na ang comprehensive file na nagdo-document ng 6 na taon ng financial manipulation, timeline ng payments, screenshots ng contradictory social media posts, analysis ng lifestyle expenses versus declared income, evidence ng systematic deception sa loob ng maraming taon, hindi lang kahapon. Pinortray ng Facebook narrative ni Ben na ako ay wealthy. Miser na nag-abandon ng mahirap na relatives. Ipinapakita ng documentation ko ang opposite. Generous father-in-law na sistematikong inabuso ng manipulative in-laws na nakatanggap ng halos 18 milyon habang nagpapakita bilang victims. Perfect ang irony. Ang strength ni Ben, kakayahang manipulahin ang public perception, ang gumawa ng weakness niya. Bawat social media post na nag-claim ng poverty ay ebidensya na ngayon ng deception. Bawat larawan ng mamahaling bilihin ay proof ng fraudulent financial need. Inayos ko ang final stack ng documents sa comprehensive file folder. Nilagyan ng label na B. Mendoza Financial Recovery sa Precise Engineers handwriting ko. Ito ang opening move ko. Hindi defensive social media responses, kundi offensive legal action backed by systematic documentation. Inilagay ko ang folder sa briefcase ko para sa Monday legal consultation. Tiningnan ang larawan ni Emelita sa desk ko. Parang approving ang gentle smell niya, na parang naiintindihan niyang hindi betrayal sa memory niya ang pagpoprotekta sa sarili. Ito ay paghonor sa systematic, careful approach sa buhay na palagi niyang hinangaan sa akin. Sa tingin ko aprobahan mo ito, sweetheart, tahimik kong sabi. Walang emotional manipulation, facts at evidence lang. Nagring ang phone ko ng unknown number. Marahil isa pang reporter na gustong pag-usapan ang family feud na apparently nagiging local news na. Pero may work ako, documentation na kukumpletuhin, legal strategies na i-develop. Mali ang pinili ni Ben na kalaban. Nakipag-away siya sa taong nang solve ng problema para mabuhay. Nagdo-document ng lahat. Naiintindihan na sustainable victories require solid foundations sa halip na emotional manipulation. Hindi ito tungkol sa revenge. Ito ay tungkol sa justice, self-protection, at pagsigurado na hindi na makakapagpatuloy ang systematic exploitation na nakatago sa likod ng claims ng family loyalty. Nagbago na ang laro, at sa wakas ay naglalaro na ako para manalo. Malinaw at purposeful ang umaga ng linggo. Nakaupo ako sa study desk ko na parang general. Naghahanda sa decisive battle. Nakabukang nakahanda sa harap ko, sa organized precision, ang comprehensive folder na may label na B. Mendoza Financial Recovery. Nag-steamed ang kape sa tabi ng larawan ni Emelita habang nai-review ko ang 6 na taon ng systematic documentation, bank statements, transfer records, screenshots ng contradictory social media posts ni Ben na nag-claim ng poverty habang nabubuhay sa generosity ko. Alas negatibo 8:30 nag-drive ako papuntang downtown office ni Ati. Howard Reyes, mabigat ang briefcase ko sa ebidensya. Nag-agree siya sa emergency Sunday consultation pagkatapos kong ipaliwanag ang urgency. Daily na lumalaki ang social media campaign ni Ben at kailangan agad ng legal response. Ricardo, remarkable ang level ng documentation mo. Sabi ni Howard, pinagkakalat ang financial records ko sa mahogany conference table niya. Karamihan hindi nag-iingat ng ganitong detailed records ng family assistance. 40 taon sa engineering ang nagturo sa akin na i-document ang lahat. Pinanonood ko siyang magkalkula ng totals. Tumataas ang kilay niya sa bawat page. Hindi ko inimagine na gagamitin ko ito para dito. Tinrace ng daliri ni Howard ang timeline ng escalating demands. MBA tuition, wedding costs, house down payment, medical bills, maraming emergency loans, lahat ng walang signed agreements o repayment schedules. Tinrato ka ni Ben na personal bank. Nang malinaw lang ang pattern ng inayos ko ng chronological. Kinuha ko ang analysis spreadsheet ko. Small requests muna sa simula. Palaging may pangako na babayaran kapag stable na ang negosyo. Pero hindi kailanman tumugma ang lifestyle niya sa legitimate income source niya. Kung walang signed loan agreements, mag-argue tayo ng detrimental reliance at unjust enrichment. Paliwanag ni Howard. Lumalakas ang professional excitement sa boses niya. Pinatunayan ng documentation mo ang systematic exploitation. Exceptionally strong case ito. Ano ang realistic?
Chances ko ng recovery. Ngumiti si Howard ng may grim satisfaction. Sa ebidensyang ito, sobrang mataas. Hindi inaasahan ni Ben ang ganitong level ng preparation. Karamihan sa family financial disputes ay kulang sa dokumentasyon. Nagdayo ka ng kuta ng facts. 2 oras kaming gumawa ng strategy. Court failing loans ng umaga. Service of process para maabutan si Ben ng hindi nakabantay. Defamation counterclaims based sa false social media narrative niya. Timeline para sa asset discovery at payment enforcement. Sa tanghali, nag-drive ako sa main branch ng bangko ko. Armado ng sulat ni Howard na humihingi ng certified transaction records. Personal na hinawakan ng branch manager na si Patricia Santos ang sensitive request ko. Mr. Cruz, malalaki po ang transfer amounts na ito. Sabi niya habang nai-review ang 6 na taon ng electronic payments sa accounts ni Ben Mendoza. Magbibigay kami ng certified copies na may official authentication para sa court submission. Nagulat pa rin ako sa final tally. 17 milyon hanggang 18.2 milyon ang documented transfers. Kasama ang ilang malalaking payments na nakalimutan ko na noong huling buwan ni Emelita. Emergency room bills, specialist consultations, gamot, lahat direct mula sa accounts ko. Habang nagpapakita si Ben sa social media ng financial hardship, inayos ni Patricia ang official bank seals at notarization para sa bawat dokumento. Lumilikha ng legal weight evidence na makakayanan ang courtroom scrutiny. Malinaw na itinatag ng records na ito ang pattern na sinabi ninyo, Mr. Cruz. Very compelling sa korte. Mula sa bangko, nag-drive ako sa notary office. Bawat dokumento ay nakatanggap ng official certification. Ang sworn affidavit ko ay detalyado. Paulit-ulit na pangako ni Ben na babayaran kapag stable na ang business niya. Mga pangako na nawala habang lumalaki ang demands at lumalala ang sakit ni Emelita. Abalik sa bahay sa gabi, inayos ko ang final comprehensive file. Chronological evidence ng systematic exploitation. Legal documentation ng false promises. Social media screenshots na nagpapatunay ng deliberate deception tungkol sa financial status niya. Lahat ng nakalimutan ni Ben tungkol sa mga kasinungalingan niya. Na-document at na-preserve ko. Perfect ang irony. Ang strength niya, manipulahin ang public perception sa pamamagitan ng emotional appeals. Ang siyang gumawa ng weakness niya. Bawat post na nag-claim ng kahirapan, ebidensya na ngayon ng fraud. Bawat larawan ng mamahaling bilihin, patunay ng fraudulent financial need. Inilagay ko ang tapos na legal file sa briefcase ko. Nag-set ng phone alarm para sa maagang pagdating sa courthouse. Hindi na ito tungkol sa revenge o galit. Ito ay tungkol sa justice, accountability, at pagprotekta sa sarili ko mula sa future exploitation sa pamamagitan ng proper legal channels. Tiningnan ko ang larawan ni Emelita sa desk ko. Nagsalita ng mahina sa gentle smile niya. Bukas makakalaban ako ng tama. Sweetheart, paraan mo rin, may integrity at preparation. Nag-buzz ang phone ko ng isa pang hostile message mula kay Ben. Naghihintay pa rin ako ng sorry mo, matanda. Hindi ginaganito ng pamilya ang pamilya. Pero wala siyang alam sa daating. Habang naglalaro siya ng social media games, nagtatayo ako ng hindi matitinag na legal fortress. Tinuro sa akin ng engineering na sustainable victories require solid foundations, careful planning, at methodical execution. Bukas ay mapapatunayan na systematic preparation beats impulsive manipulation. Nagbago na ng tuluyan ang laro, at malapit nang malaman ni Ben na mali ang pinili niyang kalaban. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lang ito, sa terms ko na. Lunes ng umaga, dumating na may precision ng engineering timeline. Nakarating ako sa courthouse 7 oras 45 minuto am. Briefcase puno ng documentation na magbabago sa akin mula defendant sa Court of Public Opinion tungo sa plaintiff sa Court of Law. Bubuksan ang filing office ng 8 oras am sharp, at plano kong unang pumila. Case failing for debt recovery and defamation. Sabi ko sa clerk, isiniksik ang comprehensive legal package ko sa counter. Tiningnan niya ang documentation nang may lumalaking professional appreciation. Legal formatting ni Howard, bank certifications, notarized affidavit, timeline analysis na parang forensic accounting report. Exceptionally well-prepared po ito, Mr. Cruz. Sabi niya, naggo-process ng bayad ko at nag-assign ng case number. Si Judge Ramos ang humahawak ng debt recovery cases. Malamang ma-expedite ang hearing ninyo dahil sa quality ng evidence. Inayos agad ang service of process para ma-deliver kay Ben sa address niya. Habang may court officer na nagda-drive sa buong bayan para mag-deliver ng papers na magpapagiba ng confidence niya. Umuwi ako para ilunsad ang second phase ng coordinated attack ko. Nakabukas ang laptop ko sa kitchen table. Facebook page ni Ben na bukas sa viral post niya tungkol sa family abandonment.
Oras na para kontrahin ang emotional manipulation niya gamit ang systematic facts. Gumawa ako ng response ng may engineering precision. Walang galit, walang defensiveness, documented evidence lang na iprinisinta ng profesional. Nakakita ako ng mga nakababahala na post tungkol sa sitwasyon ng pamilya natin. Narito ang documented facts. Inattach ko ang screenshots ng bank transfers totaling 18.2 milyon organized chronologically na may malinaw na description. Libre kong ibinigay ang funds na ito sa mahihirap na panahon. Pero binago ng mga kamakailang pangyayari ang lahat. Pursuing legal recovery ako sa proper channels at tinutugunan ang defamatory statements sa korte. Leave ang post siyam oras 30 minuto Natagbara maabot ang lahat ng mutual friend at family member na nakakita sa original manipulation ni Ben. Sa loob ng ilang minuto, nagsimula ng bumuhos ang responses. Shock, apologies, demands kay Ben na mag-explain ng financial evidence na convenient niyang tinago sa sob story niya. Si Margaret Tan, college friend ni Emelita na nagduda sa character ko, nag-comment agad. Ricardo, hindi ko alam ang financial support. Hindi man lang binanggit ni Ben ang mga ito. Sorry po sa paghusga ng walang facts. Mabilis dumating ang iba pang comments. Binabago nito ang lahat. Bakit hindi binanggit ni Ben ang pera? Sobrang generous ni Ricardo. Buong umaga kong methodical na kinontak ang mga witness. Kapitbahay na nakakita sa invasion noong Biyernes. Mga kaibigan ni Emelita na may access sa buong impormasyon. Financial advisor ko na nag-process ng malalaking transfers. Professional colleagues na makakapag-vouch sa character ko. Bawat usapan ay nagtatayo ng isa pang haligi na sumusuporta sa factual narrative ko. 11 oras 15 minuto Nagring ang phone ko. Pangalan ni Ben ang lumabas sa screen. Unang beses niyang tumawag sa halip na mag-text ng threats. Nagsampa ka ng kaso laban sa akin. Tunay na panik ang boses niya sa halip na usual arrogance. Ricardo, family business ito. Maayos natin ito ng pribado. Tapos ng family business nang walang imbitasyon mong dinala ang 15 tao sa bahay ko at ayaw umalis. Kalmado kong sagot. Tapos na nang nagpost ka ng kasinungalingan sa social media para sirain ang reputasyon ko. Hindi naman kasinungalingan yon. Inabandon mo kami. Ben, may documentation ako ng bawat piso. Bawat pangako mong babayaran. Bawat social media post mo na nag-claim ng kahirapan habang ginagasta ang pera ko. Ang korte ang magdedesisyon kung ano ang truth. Tahimik sa kabilang linya. Nang magsalita ulit si Ben, wala nang pretense ng control. Ano gusto mo? Pera. Pwedeng magbayad ako ng kaunti. Ang korte ang magdedesisyon ng appropriate restitution. Attorney ko na ang hahawak ng lahat ng communication mula ngayon. Binaba ko ang tawag at bumalik sa social media campaign ko. Nagpost ng screenshots ng threatening text messages niya noong Biyernes kasama ang public claims niya tungkol sa family reconciliation. Kitang-kita ang contradiction. Pribadong nagbabanta sa matanda, habang publiko ay nagpapanggap na biktima ng family abandonment. Tumawag naman si Joanna. Nanginginig ang boses sa luha na mukhang tunay na natatakot ngayon sa halip na theatrical. Ricardo, please. Pinag-usapan ni Ben na mawala ang bahay. Lahat. Hindi ba pwedeng maayos natin ng pamilya? Joanna, ginamit ng asawa mo ang grief ko kay Emelita para sistematikong kunin ang halos 18 milyon. Walang permiso niyang dinala ang 15 tao sa bahay ko at tinawag na family abandonment ang police intervention. Hindi na ito tungkol sa pamilya mula nang pumili siya ng manipulation sa halip na honesty. Sa hapon, tuluyang nag-shift ang social media landscape. Nalibing na sa ilalim ng comments na humihingi ng explanation ang original post ni Ben. Dating supporters niya ay nagsha-share na ng documentation ko. Nagugula sa laki ng undisclosed financial support. Mga kaibigan ni Emelita na unang sumuporta kay Ben. Nagsusorry na at nagdududa sa honesty niya sa lahat. Tahimik na ang social media accounts ni Ben bandang 2 walang sagot sa lumalaking tanong. Walang attempt na i-explain ang financial evidence. Ang lalaking dating nangibabaw sa narrative control sa loob ng ilang araw. Neutralized na ng simple presentation ng documented facts. Tumawag si Howard 3 oras 30 minuto na may update mula sa korte. Na-review ng judge ang feeling mo at panicked response ni Ben. Humihiling siya ng settlement discussions through counsel. Ricardo, alam niyang talo na siya. Unprecedented ang level ng documentation sa family financial dispute. Sa gabi, isa pang tawag mula unknown number. Halos hindi na makilala ang boses ni Ben. Pinalitan ng desperation ang confident manipulator. Ricardo, kailangan ko talagang makipag-usap. Pwede ba tayong magkita, please? Ganap na ang desperation sa boses niya. Pero tapos na ang meetings at discussions. Noong naniniwala pa ako
na family loyalty katumbas equals unlimited tolerance sa exploitation. Sa attorney ko na lang lahat ng communication ngayon, Ben. Alam mo ang contact niya. Binaba ko at naglakad sa deck ko. Pinanonood ang sunset na nagpipinta ng dagat kanlurang Pilipinas na makikinang na orange at purple. Bukas ay magdadala ng higit pang legal proceedings, higit pang social vindication, higit pang confirmation na systematic preparation defeats emotional manipulation. Tuluyan ng tapos ang digmaan. Dinala ni Ben ang social media campaign sa legal documentation fight at natuklasan ang limitasyon ng kasinungalingan kapag hinamon ng certified bank records. Darating na ang justice. Dumating na ito. Biyernes ng umaga, Mayo, pumasok ako sa courthouse ng may kalmadong confidence. Si Howard sa tabi ko na may dalang additional documentation na nakumpil namin sa buong linggo. Sa kabilang hallway, nakayuko si Ben sa upuan sa tabi ng harassed-looking public defender. Wala na ang designer sunglasses niya. Gumuho na ang arrogant posture niya sa defeated resignation. Kapansin-pansin ang pagbabago. 5 araw pa lang ang nakalipas, kontrolado niya ang narrative, komandante ng social media sympathy, at tinrato ang bahay ko na parang nasakop na teritoryo. Ngayon, mukha na siyang tunay niyang anyo sa ilalim ng manipulation. Middle-aged man na nagtayo ng lifestyle sa generosity ng iba at ngayon ay nahaharap sa consequences sa unang pagkakataon sa buhay niya. Methodical na nai-review ni Judge Ramos ang case file. Mr. Cruz, extraordinarily comprehensive ang documentation ninyo. Mr. Mendoza, sinasabi ng counsel ninyo na nais ninyong iwasan ang trial sa pamamagitan ng settlement discussion. Sinubukan ng abogado ni Ben. Malinaw na kulang sa resources at sobrang ebidensya, ang mahinang defense. Your Honor, pinaninindigan ng kliyente ko na family gifts po ito na malayang ibinigay sa panahon ng mutual grief at support. Counselor, sagot ni Judge Ramos, hawak ang screenshots ng social media posts ni Ben. Kabaligtaran ang sinasabi ng sariling statements ng kliyente ninyo. Dito nag-claim siya ng financial hardship, habang ipinapakita ng bank records ang systematic support mula sa plaintiff. Dito nangako siya ng repayment kapag stable na ang business, tapos sinabi namang unconditional gifts. Ipinresenta ni Howard ang timeline analysis namin. 6 na taon ng escalating demands, promises of repayment, lifestyle maintenance sa pamamagitan ng funding ni Ricardo habang nagpapanggap ng kahirapan sa publiko. Hindi may kakaila ang pattern kapag chronological na ipinakita. Higit pa rito, dagdag ng judge, sinubukan ng defamatory social media campaign na sirain ang reputasyon ni Mr. Cruz sa pamamagitan ng deliberate omission ng material facts. Ito ay parehong unjust enrichment at defamation. Humingi ng recess ang abogado ni Ben para makipag-consult sa kliyente. 20 minuto pagkatapos, bumalik sila na may settlement proposal. 10.5 milyon restitution sa loob ng 3 taon. Public retraction ng social media statements at cessation ng lahat ng defamatory communication. Mr. Cruz, tanong ni Judge Ramos, katanggap-tanggap ba sa inyo ang proposal na ito? Tiningnan ko ang talunang mukha ni Ben. Naalala ang malambot na boses ni Emelita na humihingi sa akin na maging mabait kay Ben. Papa, nasaktan din siya. Pero hindi hiniling ni Emelita na maging doormat ako. Kabaitan ang hiniling niya, hindi unlimited financial exploitation. Tinatanggap ko ang settlement, Your Honor. Hindi kailangan ng justice na sirain ang isang tao. Accountability lang. In-enter ng judge ang agreement sa official record. May 30 araw si Ben para simulan ang payments o harapin ang asset seizure. Ang required public retraction niya ay ipopost sa lahat ng social media platforms kung saan niya nilatag ang false narrative niya. Habang lumalabas sa courthouse, mas malinaw na naramdaman ko ang presensya ni Emelita kaysa noong namatay siya. Hindi ang manipulated memory na ginamit ni Ben bilang sandata, kundi ang tunay niyang spirit, generous pero wise, mabait pero hindi naive, mapagmahal pero protektibo sa mga mahal niya. Pabalik sa villa ko, nagpost ako ng court decision sa social media nang may dignidad sa halip na vindictiveness. Na-resolve na sa proper channels ang family legal matter namin. Nagpapasalamat ako sa suporta ng lahat at umaasa akong makaka-move forward na tayo na may bagong pagpapahalaga sa honest relationships. Sobrang dami ng response. Nagpahayag ng relief ang mga kaibigan ni Emelita na naglingkod ang justice. Mga dating supporters ni Ben, nagsorry sa paniniwala sa incomplete information. Kahit ilang kasama niya noong Biyernes, nag-private message. Umamin na hindi sila comfortable sa invasion, pero hindi nagsalita. Lumitaw ang required public retraction ni Ben sa gabi. Maikling legally mandated acknowledgement na ang previous posts niya ay naglalaman ng inaccurate at incomplete information tungkol sa family situation namin. Ang dating commanding at manipulative niyang social media presence,
Na-reduce na sa court-ordered damage control. Sa gabi, tumawag ang pamangkin kong si David, pinsan ni Emelita, na ilang buwan ko nang hindi nakakausa. Tito Ricardo, nakita ko ang balita tungkol sa lahat. Gusto ko lang tumawag at sabihin, matagal ko nang pinagtataka kung paano kayang i-afford ni Ben ang lifestyle niya. Sorry sa lahat ng pinagdaanan mo, pero natutuwa ako na nagtaguyod ka ng sarili mo. Salamat, David, at palagi kang welcome dito. Basta may proper invitation at pag-uusap ng dates na okay sa atin pareho. Mainit at genuine ang tawa niya. Perfect yan. Pwede ba next weekend? Gusto ko talagang makita ang bagong lugar mo. Tiningnan ko ang kalendar ko. Natuwa sa simpleng pleasure na hinintay sa halip na inutusan. Kinonsulta sa halip na sinlakay. Perfect ang next weekend. Ay prepare ko ng maayos ang guest room. Habang pinipinturahan ng sunset ng ginintuang liwanag ang deck ko, naupo ako na may baso ng wine at pinanood ang mapayapang alon na patuloy na dumadaloy sa dalampasigan. Tahimik ang phone ko. Walang threatening messages, walang manipulative demands, walang false family emergencies na nangangailangan ng immediate financial response. Totoong akin na ang villa sa unang pagkakataon mula nang binili ko ito. Hindi lang legally mine sa pamamagitan ng property deed, kundi emotionally mine sa pamamagitan ng boundaries na maayos nang naitatag at pinanatili. Hindi nasira ang generosity ko sa pagset ng limits. Na-refine ito, nakafocus na sa relationships na built on mutual respect sa halip na exploitation. Ngumingiti sa akin ang larawan ni Emelita mula sa side table, at itinaas ko ang wine glass ko sa gentle image niya. Sa tingin ko aprubahan mo ito, sweetheart. Nalaman ko ang pagkakaiba ng pagiging generous at ang pagpapagamit. Nililinis ng mga alon ng karagatan ang beach sa bawat cycle. Inaalis ang debris at nag-iwan ng sariwang buhangin para sa mga posibilidad bukas. Natapos ang 6 na taon ng systematic exploitation, hindi sa pamamagitan ng galit o revenge, kundi sa pamamagitan ng systematic preparation, legal process, at simpleng pagkilala na ang kabaitan ay nangangailangan ng karunungan. Gagawa si Ben ng payments niya, magre-restart ng buhay sa pamamagitan ng honest work, at sana matuto na ang relationships ay nangangailangan ng reciprocity sa halip na manipulation. Tatamasahin ko ang earned retirement ko, tatanggap ng genuine family visits, at pananatilihin ang generous spirit na minahal ni Emelita. Ngayon ay may boundaries na nagpapahintulot sa generosity na maging sustainable. Naglingkod ang justice, naibalik ang kapayapaan, at sa unang pagkakataon sa maraming taon, hinintay ko ang bukas ng may buong pag-asa. Kung gusto ninyo ng ganitong kwento, pakilik ang ang video, mag-subscribe sa channel, at i-share ang inyong impressions sa comments. Para pakinggan ang susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Maraming salamat sa panonood.